tiger on the prowl. I'ma make it go wild. I'm original, and I told you so. I'm a kid in the candy store. Put the leather on the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillight. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, get ready. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabansa. Kayo po ay nasa Ang Maestro. At ang ating pong episode ngayon ay 233. Marcos Jr.'s House of Malice. Gurgur culture in today's government. Bilang isang maiksing introduction mga kabansa, maaalala natin noong panahon ni Noynoy Aquino ay nagkaroon tayo ng vengatibong gobyerno at tinawag natin yun na the cancer culture. Ay akala natin yun ang pinaka-ultimo ng kahayupan na maaaring gawin ng isang namumuno sa bansa sa pag-aabuso ng kanyang mga poder, kapangyarihan at ang pag-aabuso ng paggastos ng pera ng bayan, pag-engage sa korupsyon at mga maling governance practices. Ang hindi natin na-anticipate ay mas mababa pa tayo ngayon mga kabansa. Ang level ay nasa cellar na. We are scrubbing the cellar. Kaya nga yung gurgur, it's the proper word. Kasi medyo nagagasgasan na sa sobrang kasamaan, pati yung ay floor, no, ng bahay ni Marcos na punong-puno ng malisya. Ang diskurso ko ngayon, ang first part ay ukol dito sa pagka-aresto kay Apollo Kibuloy after about 16 days of siege, of occupation. At hindi lamang nakita natin nagsisinungaling ang Pangulo, either nagsisinungaling siya or he was uninformed, underinformed, or misinformed. No? Na pumasok ang mga armadong tao, armed to the teeth, mga kabansa. Pero sabi niya ni isa, wala. At gumamit ng mga tear gas at mga kapangahasan tulad ng trespassing na hindi naman napigilan. Pero dito sa pagka-aresto ni Kibuloy, ang unang-unang lumabas dito ay fake news and slant ang Philippine Star ukol sa statement ni Benhar Abalos. Ang sinabi niya in all capital letters, nahuli na si Apollo Kibuloy. Kibuloy has been caught. At ito ay nasigundahan ng fake news sa Rappler at Manila Bulletin. Pakinggan natin kung saan ang galing ang mga ito. Babantay ko naman. Atras ko po ng konti. Sige, ma'am. 10:30. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At
Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? O doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Kaya dinig na dinig yung mga kabansang kasinungalingan at napansin natin na tumataba na rin itong spokesperson. No? Dati napakaganda nitong officer na ito eh. Ngayon medyo nagiging chubby na siya, ha? At mukhang atis na rin siya sa pagsisinungaling. Kaya yung kanyang talik ay hindi na natin na-appreciate. Ha? At sa timeline from 1 p.m. to 9:10 p.m., klarong-klaro, narapat sa kamay ng pulisya. Si Kibuloy, alas 9 na po ng gabi. Ha? Alas 9 na po ng gabi. At inulit-ulit pa, mga kabansa, tinanong, for certainty purposes, sa loob ho ba ng kingdom na huli? Oo daw. Ayan ang mga patutsada na hindi natin maintindihan. Sinigundahan pa ito ni Pastor Abalos. Kabali tuloy ako. Ni Abalos sa press conference kung saan klaro he was grabbing the credit, no? At tuloy-tuloy ang pagsisinungaling, walang awang pagpatay sa katotohanan in front of television cameras. Pakinggan natin itong version naman ni Abalos sa pagkuha ng credit. Kibuloy was wearing a jacket on top of an orange prison shirt. Interior Secretary Benhur Abalos insisted that the police have cornered and captured Kibuloy in the KOJC compound. Final assault na yan dahil na-pinpoint na kung nasaan na talaga siya. No. All of these pictures will prove that all the while, tama ang intelligence report, tama ang operasyon, nasa kote na eh, huli na eh. No. I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No. Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, halos yun na yun eh. PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III also shared their so-called final assault in capturing Kibuloy and ending their 2-week manhunt operation. Ayan mga kabansano, tama ang intelligence, tama ang operation, ang lakas talaga ng taba mo, ang kapal ng mukha mo, Abalos, magsisinungaling ka, captured at surrender. Bakit alas 9 nyo na nakuha si Kibuloy? Ng gabi, 8 hours after he surrendered, no? Napalilibutan saan? Sa Kidapawan po. Ako ito, suot ko ngayon. Darating ko lamang a few hours ago from General Santos and Mindanao, kung saan doon ako sumakay na aeroplano pabalik ng Pilipinas because I have to do my own investigation. Kibuloy was taken from place in Kidapawan, North Cotabato, where he was hiding, and brought to a place, mga kabansa, in Davao, sa kabukiran ng Davao City, kung saan siya ay isinuko sa ISAF, Intelligence Agency po ng Armed Forces of the Philippines. In other words, it's very clear, ayaw ni Kibuloy sumurrender sa mga PNP na nag-desecrate ng kanyang kingdom at ng abuso ng kanyang mga mananampalataya. Tapos ninyong patunayan sa sarili nyo na kayo, you're a bunch of brutal animals, we're not even thinking.
Palalabasin nyo pa na kayo nagkaroon ng credit para makuha si Kibuloy. He surrendered to the armed forces of the Philippines who brought Kibuloy to Villamor Air Base and brought to the PNP Custodial Center in Camp Crame, where he was finally turned over to the police jurisdiction. Ayan, mga kabansa. Ferdinand Topacio said, our client, Pastor Kibuloy, voluntarily surrendered. He took aim at Abalos, saying he was not arrested, especially not by the PNP under the DILG. Waka Torres. Waka. Abalos, you have no participation. Masyado kayong epal, sabi ni Topacio, to the highest level. For Secretary, Abalos seems to be taking credit. Soon after Abalos' announcement of the supposed arrest, Davao Region Police Director Brigadier General Nestor Torres said to Radio 630, I really don't know the details. Pakitanong si DILG Chief Abalos. Siya ang nakakaalam ng detalya. Ano itong detalya sinasabi mo, Abalos? Hindi kay Torres sumuko dahil walang kinalaman si Torres pagsuko. Ni Pastor Kibuloy. Ito po ang statement ni Atty. Topacio. Ferdinand Topacio na akusang sumuko sa Armed Forces of the Philippines si Apollo Kibuloy. Sa ipinadalang mensahe ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ leader, sinabi nito na hindi tama na tila kinukuha ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang credit sa umunoy pag-aresto dito. Ayon pa kay Atty. Topacio, patuloy nilang po protektahan ang mga karapatan ni Kibuloy sa ilalim ng konstitusyon at mga batas habang naghahanda para sa kanyang pagtatanggol. Wala pang tugon si Secretary Abalos sa pahayag na ito ni Atty. Topacio. At ito pong statement na ito ay fact-check verified ng UNTV. UNTV, come in. Sa dalawang linggong paghalughog ng Philippine National Police sa loob ng KOJC compound sa Davao City, nasa kamay na ng mga otoridad si KOJC leader Apollo Kibuloy at 4 pang co-accused nito na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Silvia Semanyes. Una nang sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang Facebook post na nahuli na si Kibuloy kasama ang larawan ng religious group leader. Pero pinabulaanan ng isa sa mga abogado ni Kibuloy ang pahayag na ito ng kalihim at sinabing hindi nahuli ang kanyang kliyente, kundi sumuko umano ito sa intelligence service ng Armed Forces of the Philippines. O yan. At akala ko ba dito mga kabansa, ay this is a simple police operations on the level of PNP Chief Marbel. Yan ang unang-una nating nakuha kay Abalos. No? At sinasabi pa niya number 2, walang kinalaman si Marcos Jr. ukol dito. Ano ang nakuha natin sa mismo na labi ng presidente? Ito po ang fake spin ni President Marcos na nagbunyag finally na sila ay nagsasabwatan dito at ang orden ay nanggagaling diretso sa Malacanang. Ito, mula sa labi mismo ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganitong iniisip mo, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka,
ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, ito an official authority. Sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. O yan mga kabansa, kung hindi namin, ayun, galing mismo sa bibig na natin Pangulo. Itong nakakahiyang ginawa nila ito, panggugurgur ng isang private property, violation of religious rights, violation of human rights of people, violation of people's right to express themselves. Pastor Kibuloy was actually waiting for positive results na kanyang legal remedies. Sumiyempo lang po siya, talagang hindi naman siya nagtatago. Kaya lang very hostile, mga kabansa, very hostile ang environment, no? Kumabari siya dyan, no? Well, anyway, alisin na natin sa eksena itong mga walang kwentang mga government official. At bigyan natin ang parangal ng mga taong nag-facilitate ang surrender niya. Unang-una, ang negosasyon na ginawa ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahim with Army Major General Alan Hambala, Colonel Gilbert Roy Ruiz, Lieutenant Colonel Jovely Carmel Cabadi, Lieutenant Colonel Pete Malaluan, Lieutenant Colonel Ricardo Ray Garcia, at mga kapulisan na wala sa linya ni Marbil, wala sa linya punto de vista ni Torre, na bising-bising naghuhukay ng Poso Negro sa loob ng kingdom. Mga kabansa, sino ito mga pulis na ito? Honorable police officers led by General Romeo Macapas, Major General Leo Francisco, Colonel Solijun Kaduyak, CIDG Colonel Mike Mangahis, Major Edgardo Bahan, retired Colonel Emil Sosa, and most especially PNP Major General Benjamin Silo Jr., whose characters, integrity and honesty convinced Pastor Apollo Kibuloy to submit himself to the fold of law. Ayan mga kabansa. Suma total. At ngayon, alam niyo na mga kabansa kung sino mga dapat pagkatiwalaan. Wala kayong pwedeng paniwalaan dyan sa bahay ng malisya ng ating Pangulo. Dahil unang-una mga kabansa, halata na natin, alam na ng taong bayan, na siya ay bangag. Pangalawa, siya ay sinungaling. At ang mga nakapaligid sa kanya ay mga kapatid niya dahil ang sinungaling, mga kabansa, ay kapatid ng mga magnanakaw. Anyway, punta tayo sa ating susunod na topic. Sa tuloy-tuloy na abuse of authority, mga kabansa, and indiscriminate disrespect for parliamentary tradition by people of the House and of the Senate. Nakakahiya tayo, pinagtatawanan tayo sa buong mundo. Dahil dito sa mga nangyayari sa ating Senado, ay para bang nilipat na nila ang ating Senado sa Padre Paula at sila na ang nagsisilbing mga huwes, mga prosecutors, mga defense attorneys, at sila na rin ang accuser, executor, sila na rin ang judge, jury, and executioner. Alright, punta tayo rito sa disrespeto naman ng House of Tambaloslos sa parliamentary tradition. At ito'y nauukol sa tatalakayin natin ngayon, pero punta muna tayo rito sa
kalaswaan ng mga bibig ng mga tao at kahinaan ng ulo, kahinaan ng ulo ng ating mga mambabatas na ngayon ay mambubutas na. Hanapan ka ng butas para ikaw ay sampahan na kung ano-anong bintang na wala namang katuturan. Unang-una na ho rito, si Frances Castro. Pakinggan natin itong dalahirang ito. Thank you, Mayor. So, ang ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no? Mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder, ang ibig sabihin ba niyan, inaabandona niya na yung pinaplano niya siguro na ng mga constituents niya, nabibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, ang problema dito, no, talagang bratinela to the max, no, na ayaw na ngang matanong, no, umiiwas sa mga tanong, at eto pa, no, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend doon sa kaya talagang Madam Chair, siguro later on, kung ano yung later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging pasya dito sa magiging budget at recommendation sa budget ng OBP. So, pasensya na po ang taong bayan, binoykot tayo ng Vice President. Binigyan ko ng oras dito, ito si Frances Castro, para makita ninyo, mga kabansa, kung paano niya minamanipulate yung public opinion. Because he's engaged in trial by publicity sa Office of the Vice President, mga kabansa. Words like betrayal of public office, ano yan? Abandonment of her constituency. Tandaan po natin itong babae na ito. Isang party list lamang, hindi po ito district, elected by the district. Pangalawa, ito po ay isa sa Makabayan Bloc, yung pong parliamentary front ng CPP, NPA, NDF. In other words, yung mga communist terrorist sa ating Kongreso ay kakampi nito. Ang kanyang mga binibitawang mga salita katulad ng bratinela to the max. Wow! Frances Castro, you are a convicted felon because you have been found guilty of human trafficking and kidnapping and abuse of minors. And you have been sentenced. The only reason why you're there in Congress, tandaan mo, is because naka-appeal ka. Naka-appeal ka sa korte. Naka-appeal yung case mo. Pero tapos na. You have been convicted a felon. Pero let's give equal space to our Vice President. Sagutin niya ang issue ni Frances Castro. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal bratinelya daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay
na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaksyon niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman, ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Ayan mga kabansa, no? Pero alam niyo yung mga pinagsasabi nila, yung interpellation ng budget ng Office of the President, at budget ng Vice President, yan po ay ginagalang. Hindi na ho yan kini-question, hindi na ho yan binubusisi. Nung panahon ni Noli de Castro, yan ang tradisyon. Bago pa si Noli de Castro, yan ang tradisyon. Panahon ni Jojo Binay, yan na rin ho ang tradisyon. Panahon ni Leni Robredo, lalo na. Mabilis na pinapasa yung budget request. Pero dito, dahil sa kalaban ng nakaupo na Speaker of the House at mga tuta niya itong mga makabayan black, ay ginagamit ho niya na gurgurin ang incumbent Vice President in violation of sacred traditions of the House of Representatives. Ito ho si Rodante Marcoleta na mag-i-explain sa inyo kung ano yung mga tradisyon na yan. Procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents collectively gathered by the House of Representatives over years, and the institution keeps them well. That is why from my entry in 2004 or the 13th Congress until today, I have observed the observance of that well-kept tradition. The two highest positions in government, namely the office of the President and the office of the Vice President, were duly accorded with respect and deference. I have observed that. That's why I have relayed to you earlier. In 2022, the Honorable Libanan, invoking courtesy, took him only 13 minutes to dispose the office of the Vice President. And that was quickly moved, quickly seconded by no less than our majority leader. That was in 2022. I'm not going by record, Madam Chair. 2023, I said, no less than the presidential son, our own senior deputy majority leader stood up and said that in line with the time-honored tradition of according courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate
the budget briefing of the OBP. And I can recall the Honorable Castro strongly objected. No, Manuel. No, that's in 2023. This is by the record. And she objected, but her objections were rejected by the committee because the committee already terminated the proceedings. And she kept on requesting, Madam Chair, that she makes at least her manifestation. And she was unable to do that because the proceedings were terminated. So that, what I am saying, from 2004, when I entered these halls, these hallowed halls, hanggang pundo sa sinasabi kong 2023, we have kept the tradition. Ngayon po, kung ano-ano ng mga tanong ang ginawa, in 2023, 22 minutes. 2022, 13 minutes. Ito po, pinagawayan na po yung budget earlier at ngayon we're about to quarrel again on the budget. Ang tanong ko nga po ngayon, dahil nga po sa nangyayari ngayon sa budget ng Office of the Vice President, and despite her manifestation that she will no longer defend her budget because she forgo, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the budget of the OBP for 2025 by way of question and answer, and I will leave to the House of Representatives to decide such proposal as presented. We cannot even accept such kind of answer, Madam Chair. What do we need her to articulate for? So ang pinag-uusapan po natin, wala na po ba yung respeto sa tradisyon na yun? Kagaya po ng binabanggit ko, every time mag-i-interpellate po dito, Madam Chair, because of that tradition, it's always the member of the minority who will start the interpellation because we have kept that tradition. Ang dami po. Ang dami ko pang sasabihin sa inyo, haba lang tayo. So the question is, when we did that to the Vice President earlier, now we're doing it now, are we now setting aside this tradition? That's number one question. Number two, is this committee authorized to set aside the tradition? Your Honor, short answer is no to both questions. Answer to both questions is no. Pero tinuloy pa rin nila. Ganyan po kababa ang moral ascendancy ngayon ng ating House of Representatives. Wala nang diputado, wala nang honorable. May agenda sila. They want to keep within the program, within the script. At gusto nila paapirin dyan si Vice President Sara Duterte. For what? Pero we will give you the details later on. For the meantime, ano itong itinatago ang Speaker of the House? Ano itong tinatago ng Chairman ng Komite ng Appropriation? Ibulgar na nga natin. At ang sabi pa ng isang senador, si Dracula inapoy na tagabantay ng blood bank. Wow! What a perfect description. But the Vice President herself, detailed how the Speaker and the Chairman of the House of Committee on Appropriations malverse, plunder the people's money. Ito po ang narrative complete with illustration by the Vice President of the Philippines. Bratinella o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong
taong 2023. Merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin, hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo.
Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Kaya mga bansa, sinaksak sa budget ng DepEd, pero Department of Public Works and Highways ang nagsagawa. Wow! Ay, hindi ba yan yung nawawalan din ng 5,500 flood control projects? Saan ang pupunta yan, mga kabansa? Para yata nakakaamoy ako ng babuyan. Pork barrel. Ha? Sino ba itong si Zaldico, mga kabansa? Hindi ko naman kilala yan eh. Pero, mga kabansa, kilala yan ni Joel Villanueva. Kumpanya ng SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmally
case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Ayan, klaro-klaro na mga kabansa. Kaya si Sara yung makapagbabuyan sa mga buhayan. Congress continues its arrogant accusatory behavior in bullying its resource persons. Some congressmen have turned the legislature into a fishing expedition grandstanding in aid of re-election. And this has caused a dangerous pattern in the redefining Webster's dictionary, even to the extent of disregarding common sense. Frances Castro, hindi si Sara Duterte dapat ginugurgur mo. Ang ginugurgur mo dapat ay ang unang-una, ang chairman na si Zaldico ng Appropriations Committee at pangalawa, yung Speaker of the House. Pero, chami-chami kayo. Tandaan niyo. At nagdarasal ang sambayan ng Pilipino na palitan na ni Sara Duterte si Bongbong Marcos. At pag yan ay nangyari, kayo ang unang-unang na isasalang sa matadero dahil sa mga baboy na kinakatay ninyo. Anyway, mga kabansa, napakalaking premature pa ho. Dahil ang COA disallowance is not tantamount to anything. No? It does not prove anything yet. It is just a notice. At to end this debate once and for all, at para malaman ninyo mga kabansa na kayo inuulol ng mga baboons sa Congress, ng mga unggoy dyan, ay inuunggoy kayo. Ito ho ang eksplanasyon na ginawa ni Dante Marcoleta sa kanyang interpellation ng Commission on Audit Representatives. At dito nyo malalaman na wala pang pwedeng pag-usapan ay kating-kating na lahat na maglundagan. Ito po. Madam Chair, we have issued the notice of disallowance, and it was received by management on August 9, 2024. So they still have 6 months po, or 180 days Correct. to appeal po the And disallowance. they are supposed to reply yet. Yes po. You will have to give them the opportunity to make a reply. That is correct To po, explain Madam Chair. Yes po, Madam how Chair. the budget was utilized. Opo. And that is part of due process. That is correct po. Meaning to say, there is no guilt yet.
until and unless you are able to receive the reply, the answer, and the explanation of the Office of the Vice President. That is correct po. And it Have has you been- received a copy? of the reply po? Yes. They have not yet replied po So you, to the yun na ND. nga eh. As part of the due process is notice. Then the Vice President will submit to you an answer explaining, detailing how the budget was utilized, and you will receive that Madam in due Chair. time. Madam Chair, if it is already a notice of disallowance, their remedy would be to appeal the notice of disallowance po. Madam, ang sinasabi ko, wala pa nga eh. It is yet to be sent to your office. Is that correct? Wala pa siyang reply. Yun nga po, hindi po reply ang remedy nila to the notice of disallowance, but an Ano po appeal- dapat? An appeal to the notice of disallowance. Well, po. wag mo na nga. It's an appeal. Yes po. Sa aming mga hindi masyadong nakakaalam ng terminology, pwede ring reply. Reply is an appeal. Ngayon, ibibigay pa lang sa'yo. Madam Chair, ang reply po is we presuppose na sa ICFAO po ulit, pero ang appeal po is with the commission proper na po. Madam Chair, napakasimple po ng sinatanong. Alam po natin yun. A reply is supposed to be submitted to the commission proper. Yes po. Pero sa ngayon, hindi siya magre-reply kasi sasagutin niya muna kayo. And until today, hindi pa niya sinasagot because they are still within the reglementary period of 6 months That is correct po. to make an That is answer correct. to you. That is correct po. That is the nature of things, Madam Chair. That is correct. So wala pa siyang, there is no judgment yet. That is correct po. And it has been emphasized po in the first hearing that the notice of disallowance Kaya nga, if is not yet questions, final. for example, are coming from us, questioning and judging the utilization of the funds of the Vice President, when you yourselves, the rightful office, has yet to receive the explanation, we cannot be more popist than the Pope, Madam Chair. Is it correct? Madam Chair, as we have said, on our part, the ND is not No, you are final. not answering my question. Kung kayo nga tatanggapin nyo pa lang magsasubmit pa lang if we will be questioning it already from our end, we're like more popist than the Pope, Madam Chair. Am I correct? I cannot. Ikaw naman, ba't naman hindi mo masasagot naman yan, napakasimple. Kung ikaw nga, hinihintay mo pa dapat naman nating hintayin, that is the part of due process. Yes. Kami naman, naglulundag na kami na nagtatanong. Kaya nga ang sabi ng Vice President, narinig ko, I am already communicating. I am about to communicate with the COA. I think she will do that because that is the process. Hindi naman pwedeng hindi niya sagutin. Kaya nga po ang sinasabi ko, kasi ang dami na pong nagsipagtanong. Lalo na po nung unang hearing, naglulundag po lahat So the nature of a notice of disallowance, Madam Chair, it is yet to be explained. Sa ngayon, hindi pa Kung sakaling ma-explain, Madam Chair, at halimbawa, hindi nyo pinakinggan, the Vice President has the option to go to the COA proper for an appeal. That is correct. That is correct. And considering the appeal was dismissed, the Vice President can go to the Supreme Court. Is that correct? That is correct. So there po. is a whole gamut of process. That is correct. Will you po. confirm that? That is correct po, Your Honor. That is why, can you advise us, including me, whether we are supposed to ask questions considering that you have not yet received her explanation to your office? Madam Chair, I am not. You cannot advise me? We are not in a position to know the power or the prerogatives of the No, House of I am Representatives. telling you already. I am telling you already because
were supposed to ask questions on the budget of the Vice President. But they started asking questions on the 2023 budget, which was subjected to a notice of disallowance. I'm telling you, Madam Chair, that the Vice President is yet to make an explanation to be submitted to your office, and you are waiting for that. Yes, Madam Chair. That's Correct? why when we were subpoenaed, we explicitly Oo mentioned nga. that So, these are not yet tama ba kung final. magtanong na ng magtanong ngayon habang ikaw ay hindi mo pa nare-receive kung ano yung sagot niya? Do you think I am correct in asking questions? Madam Chair, I can only speak po on the point of view of COA now. We have issued these in the end, it's still subject to appeal. Kindly wrap up. Maraming salamat, Madam Chair. Right. Salamat. Next. Ayan mga kabansa, sinasabi natin, no? Anong ginawa ni Marcoleta? He reduced to absurdity itong si Castro, si Brosa, si Manuel at lahat ng gusto magtanong, hindi pa kumpleto ang impormasyon, gusto lang manggorgor. Bakit? Dahil may padulas. May padulas sila mga kabansa, kailangan mag-deliver sila, kailangan magpakita sila ng video, otherwise, walang dudula. So, reductio et absurdum ang tawag dyan sa Latin. At kayo, nagdagdag ng budget at manipulate through the Department of Public Works, the Department of Education expenses. Humanda kayo pag-aaral nyo dumating for transparency and accountability because we will run after you for plunder. At ito, tandaan ninyo from John F. Kennedy. Those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside and being digested. Yung sumakay sa likod ay kinain ng tigre. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana naman ay may natutunan kayo ngayong araw na ito dahil nililigaw tayo. Ang ating atensyon ay dinidistract ng mga nakahawak sa poder who in the very near future will end up inside the tiger. Maraming salamat po sa inyong lahat. It's time to go. Get ready.